Our Daily Bread, May 2, 2024 by Monica LaRose, that entitled, A Creator We Can Trust. The scripture for today is Juan Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 17. Sabi dito, sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Papuri sa Panginoong Diyos at pasasalamat sa pagkakabasa ng kanyang dakilang mga salita. And the statement goes like this: The monster in Mary Shelley Frankenstein is one of the most widely known literary characters, captivating our cultural imagination. But close readers of the beloved novel know that a strong case can be made that Shelley actually portrays Victor Frankenstein, the delusional scientist who created the creature, as the real monster. After creating an intelligent creature, Victor denies him in any guidance, companionship, or hope of happiness, seemingly guaranteeing the creature's descent into desperation and rage. Confronting Victor, the creature laments, "You, my creator, would tear me to pieces and triumph." Nabasa niyo na ba yun? Yung isinulat ni Miss Mary Shelley? Or kahit movie or video clips na nagpapakita ng isang nilalang na may magkakaibang parte ng katawan at may cut sa ulo horizontally. Well, let's just elaborate it more. Ang halimaw sa Frankenstein ni Mary Shelley ay isa sa mga pinakakilalang karakter sa panitikan na nakakaakit sa ating kultural na imahinasyon. Ngunit ang malalapit na mambabasa ng minamahal na nobela ay alam na isang malakas na kaso ay maaring gawin na si Shelley ay aktwal na naglalarawan kay Victor Frankenstein, ang delusyonal na sayentipiko na lumikha sa nilalang, bilang ang tunay na halimaw. Matapos lumikha ng isang matalinong nilalang, tinanggihan siya ni Victor ng anumang patnubay, pagsasama o pag-asa ng kaligayahan na tila ginagarantayahan ang pagbaba ng nilalang sa desperasyon at galit. Sa pagharap kay Victor, ang nilalang ay nanaghoy, "Ikaw, ang aking lumikha, ay dudurog sa akin at magtatagumpay." Scripture reveals how different the true creator of all things is with unchanging, tireless love for his creation. God didn't create on a whim, but out of his love created a beautiful, very good world. That's in Genesis 1:31. And even when humanity turned from him to choose monstrous evil instead, God's commitment to and love for humanity didn't change. Inihahayag ng banal na kasulatan kung gaano kaiba ang tunay na lumikha ng lahat ng bagay sa walang pagbabago. Walang kapagurang pagmamahal sa kanyang nilikha. Ang Diyos ay hindi nilikha sa isang kapritso, ngunit dahil sa pag-ibig ay lumikha ng isang maganda, napakabuti na mundo.
At kahit na ang sangkatauhan ay tumalikod sa kanya upang piliin ang napakalaking kasalanan o kasamaan sa halip, ang pangako at pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan ay hindi nagbago. How beautiful that sounds! The unconditional love of our Heavenly Father, who is until now waiting for us to change, waiting for us to follow Him. As Jesus explained to Nicodemus, God's love for His creation was so great, He was willing to give even what was most dear to Him, His one and only Son, that the world might be saved. Jesus sacrificed Himself, bearing the consequences of our sin, so that everyone who believes may have eternal life in Him. Ang tulad ng ipinaliwanag ni Jesus kay Nicodemus, ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang nilikha ay napakalaki, kaya handa siyang ibigay kahit ang pinakamamahal niyang kanyang kaisa-isang anak. Upang maligtas ang mundo, sinakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili, dinadala ang mga bunga ng ating kasalanan upang ang bawat sumasampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. I don't know kung napanood nyo na to ha, true to life siya. Bali may mag-asawa na may isang anak, at yung anak nilang to ay pinagtsatsagaan nilang palakihin sa tamang paraan. Isang beses napaaway ang bata, at unang beses niya sanang mapapalo dahil sa nagawa niya. Ngunit nagulat ang bata noong paluin ng kanyang ina ang palad ng kanyang ama ng pagkalakas. At sinabing, gusto mo bang nakikitang nasasaktan ng isa sa mga taong nagmamahal sa'yo? Umiling ang bata habang umiiyak at sinabing, ayoko pong nasasaktan si tatay. Sumagot ang kanyang ama, alam mo anak, sa tuwing makagagawa tayo ng kasalanan, deserve natin ang maparusahan dahil doon tayo maitatama at doon tayo matututo. Ngunit sa labis na pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak, handa silang tanggapin ang lahat ng sakit at kaparusahan. Huwag lamang masaktan ang kanilang mga anak. Dito namin ipararamdam o ipinararamdam ang aming pag-ibig para sa iyo. At umiyak ang bata habang sinasabi ang mga katagang, Papa, hindi na po ako makikipag-away o gagawa ng anumang ikasasama mo o ninyo ni Mama, patawad po. At idinugtong naman ng kanyang ina, alam mo anak, si Papa Jesus, siya ang tumanggap ng kaparusahan na nararapat sa tao. Ang pagpapahirap, pagpapakasakit, at pagkamatay ni Papa Jesus ay dapat tao ang tatanggap. Ngunit dahil batid ng Diyos Ama na hindi kayang bayaran ng mga tao ang kanilang ginawa, ang kaisa-isa niyang anak ang kanyang pinarusahan. Mailigtas lamang ang mga tao. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa pagkakaligtas niya sa atin, sa bayakap ng magulang sa bata. A special way, yet the most difficult part to raise a child is to make them understand things. And I pray that we can influence other people to do right too. We have a Creator we can trust with our hearts and lives. God bless everyone.